Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espalomat ang ilalahad kong aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang gagawin ng banal na Espiritu sa buhay mo. So, ang ating concept is Holy Spirit, meaning is the third person of the Trinity, fully God and always present. So, ang ating scripture is John chapter 14, verses 26 na sinasabi, But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you things and will remind you of everything I have said to you. So, ating katuruan ngayon is the Holy Spirit is God's seal in us. So, meaning, ang banal na Espiritu ay tanda na tayo ay pag-aari na ng ating Panginoon Diyos. Kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ang Espiritu ay sumasa iyo bilang guarantee ng kaligtasan. So, the Holy Spirit is God's seal in us. Number 2, the Holy Spirit is God's voice in us. So, ang Holy Spirit ang bumubulong sa ating puso kung ano ang tama mong gagawin at tamang decision. So, kapag may gagawin kang mali, may paalala sa puso mo na wag mo nang ituloy kasi mali yun. At ayun yung Holy Spirit na nag-remind sa'yo. So, the Holy Spirit is God's voice in us. Number 3, the Holy Spirit is God's power in us. So, binibigyan tayo ng Holy Spirit ng lakas para sumunod sa ating Panginoon Diyos. Diba? Kapag kahit napakahirap magpatawad, ang Holy Spirit ang tumutulong sa'yo, sa atin, na magpatawad kahit napakahirap. So, the Holy Spirit is God's power in us. So, bilang application po, number 1, listen to the voice of the Holy Spirit. So, makinig tayo sa paalala at gabay ng Panginoon Diyos sa puso mo. Kung pinapaalala sa'yo ng Holy Spirit na mag-pray, sundin mo agad yun, no? So, kasi para rin naman sa'yo yun eh. So, listen to the voice of the Holy Spirit. Number 2, obey God and live the consequences to Him. So, sumunod ka sa Panginoon Diyos kahit hindi mo alam yung resulta. Alam mo naman yun, kapag nakay Lord ka, panalo kayo, di ba? Kapag tinawag ka ng Panginoon Diyos na tumulong sa iba, like mga outreach program, medical mission, gawin mo kahit mahirap. Actually, hindi naman mahirap yun eh. Gawin mo para sa Panginoon Diyos, diba? So, obey God and live the consequences to Him. And lastly is, yield to the Holy Spirit and be empowered. So, hayaan mong kontrolin ka ng Holy Spirit para magamit ka ng Panginoon Diyos, diba? Ikaw, maglingkod ka sa simbahan, hindi sa sariling lakas, kundi sa tulong ng Holy Spirit. So, sumunod tayo sa Holy Spirit dahil sila yung nagpapaalala sa atin at gumagabay sa atin kung ano yung tama natin gagawin, diba? So, yield to the Holy Spirit and be empowered. So, ayun naman yung action sa daily devotion na yung matuan kayo, may share sa iba, share mga play sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.